Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Giselle Mantuan. Ating pag-uusapan ang paghahanda at ebalwasyon ng kagamitang panturo. Ang kagamitang panturo ay anumang karanasan o bagay na ginagamit ng guro upang mas mapadali at mapalalim ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Sa tulong nito, mas nagiging konkreto, buhay, at makabuluhan ang aralin kaya mas madaling maunawaan at matandaan ng mga mag-aaral ang mga konsepto. Mga batayang simulain sa paghahanda at ebalwasyon ng mga kagamitang panturo. Gawing malinaw at tiyak ang layunin ng pagtuturo. Mahalagang malinaw muna sa guro kung ano ang inaasahang matutuhan ng mga mag-aaral upang ang kagamitang gagamitin ay nakatuon sa tamang layunin at hindi lamang sa pampalipas oras. Iangkop ang paksang aralin. Ang kagamitan dapat tumutugma sa panturo sa paksa upang mas mapalalim ang pag-unawa at hindi malihis ang focus sa talakayan. Tiyakin ang tagal ng panahon ng paggamit ng kagamitan. Ang kagamitang panturo ay dapat gamitin sa tamang oras at tamang haba ng panahon upang maging efficient ang pagtuturo at hindi maapektuhan ang buong daloy ng aralin. Kilalanin ang katangian at karanasan ng mga mag-aaral. Ang kaalaman sa edad, interes at karanasan ng mga mag-aaral ay nakatutulong upang makapili ng kagamitang babagay sa kanila at magpapataas ng kanilang partisipasyon. Alamin ang tamang paraang paggamit. Dapat alam ng guro kung paano gamitin ng wasto ang bawat kagamitan upang maiwasan ang teknikal na problema at masigurong epektibo ang paggamit nito sa pagtuturo. Tiyaking may pagkukunan at abot ng budget ang mga kagamitan. Mahalagang isaalang-alang ang kakayahang pinansyal at mga mapagkukunan upang maging praktikal at tuloy-tuloy ang paggamit ng mga kagamitan sa klase. Mga paraan ng pagbuo ng mga kagamitang panturo, module o sariling linangin skit o SKL, tukuyin ang layunin ng aralin. Ang malinaw na layunin ang magsisilbing gabay sa paggawa ng kagamitan upang masigurong makatutulong ito sa pagkamit ng inaasahang learning outcomes. Isaalang-alang ang antas at kakayahan ng mag-aaral. Sa pag-angkop ng nilalaman sa antas ng mag-aaral, mas nagiging epektibo ang kagamitan at naiiwasan ang kalituhan o kawalan ng interes. Piliin ang angkop na uri ng kagamitan. Ang tamang uri ng kagamitan ay nakatutulong upang mas maging malinaw, masaya, at interaktibo ang pagkatuto. Siguraduhin tama at mapagkakatiwalaan ang nilalaman. Ang paggamit ng tamang sanggunian ay makatutulong upang maiwasan ang maling impormasyon at mapanatili ang kalidad ng pagtuturo. Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga pala si Binibining Perlin, ang susunod na magtatalakay sa aralin ito. Tayo ay dadako sa kahalagahan ng teknolohiya bilang kagamitang panturo sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang teknolohiya ay sumasabay sa pag-usbong at pagbabago ng mundo. Kagaya ng computer, itinuturing na produkto ng maraming matatalinong tao sa makabagong panahon. Ito ay isang kasangkapan na nagsisilbing tulay o mata sa isang mas malawak na kaalaman patungo sa tinaguriang ika-21 na siglo. Tunay nga ang isang sistema ng edukasyon sa ngayon ay sa ilalim sa 21st century na kung saan ang pangunahing kagamitan ng mga paaralan ay isang computer na nagpapabilis at nagpapadali ng paraan ng pag-aaral. Ang paggamit ng computer sa isang pag-aaral ay napakalaking kontribusyon para sa mga mag-aaral, lalo't higit sa mga guro sa larangan ng kaalaman at proseso. Nauuso ngayon ang tinatawag na e-learning, ang electronic learning at tumutukoy sa lahat ng mga anyo ng elektronika, suportado sa pag-aaral at pagtuturo.
ang impormasyon at sistema ng komunikasyon kung ang pag-aaral ng network o hindi maglilingkod bilang mga tiyak ng media upang ipatupad ang proseso sa pag-aaral. Ang electronic learning ay umaakma sa sanggunian ng silid-aralan at maging sa edukasyon. Karanasan sa silid-aralan sa pamamagitan ng teknolohiya kahit tulad ng mga makabago ay patuloy tungkol sa mga aparato at kurikulum. Bloom's Taxonomy. Ang Bloom's Taxonomy ay isang hierarchical na order ng mga kasanayang nagbibigay malay o tinatawag na cognitive skills na bukod sa hindi mabilang na iba pang paggamit, makakatulong ito sa mga guro na magturo at mag-aaral upang matuto. Maaaring magamit ang Bloom's Taxonomy upang unang-una ay lumikha ng mga pagtatasa. Pangalawa, planuhin ang mga aralin. Pangatlo, payabungin ang kritikal na pag-iisip. Pang-apat, suriin ang pagiging komplikado ng mga takdang aralin. Panglima, ay disenyo ng mga mapa ng kurikulum. Pang-anim ay bumuo ng mga kurso sa online. At ang pang-pito ay planuhin ang pag-aaral na nakabatay sa proyekto. At ang panghuli naman ay pagtatasa sa sarili. Narito ang 6 na antas ng Bloom's Taxonomy. Ang unang antas ng Bloom's Taxonomy ay ang tandaan o remember. Mga halimbawa ng aktibidad sa antas ng pag-alala. Kabisaduhin ang isang tula, paggunita ang mga kapitolyo ng estado, alalahanin ang mga formula sa matematika. Ang pangalawang antas ng Bloom's Taxonomy ay upang maunawaan or understanding. Mga halimbawa ng aktibidad sa antas ng pag-unawa. Narito, ayusin ang kaharian ng hayop batay sa isang naibigay na balangkas. Ilarawan ang pagkakaiba sa pagitan ng isang parihaba at parisukat. Ibuod ang balangkas ng isang simpleng kwento. Ang ikatlong antas ng Bloom's Taxonomy ay ang aplikasyon o applying. Narito ang halimbawa ng mga aktibidad sa antas ng aplikasyon. Gumamit ng isang formula upang malutas ang isang problema. Pumili ng isang disenyo upang matugunan ang isang layunin. Muling bubuuin ang pag-asa ng isang bagong batas sa pamamagitan ng isang naibigay na pamahalaang sistema. Ang ika-4 na antas ng Bloom's Taxonomy ay ang pag-aaralan o analyze. Ang ika-5 antas ng Bloom's Taxonomy ay evaluasyon o evaluating. Mga halimbawa ng aktibidad sa antas ng evaluasyon. Gumawa ng isang panghusga patungkol sa isang etikal na problema. Bigyang kahulugan ang kahalagahan ng isang naibigay na batas ng pisika. Naglalarawan ng kamag-anak na halaga ng isang teknolohikal na pagbabago sa isang natukoy na setting o isang tool na makakatulong na mabawi ang pagsasaka sa lupa ay isa sa mga halimbawa nito. Ang pang-6 at panghuling antas ng Bloom's Taxonomy ay upang lumikha o creating. Mga halimbawa ng aktibidad sa antas ng paglikha. Disenyo ng isang bagong solusyon sa isang luma na problema na parangalan o kinikilala ang mga nakaraang pagkabigo. Tanggalin ang hindi gaanong kapaki-pakinabang na mga argumento sa isang mapanghimok na sanaysay. At ang panghuli ay sumulat ng isang tula batay sa isang naibigay na tema at tono. Tayo naman ay dadako sa mga simulain sa paghahanda ng pagsasanay at pagsusulit pang wika.
Letter A, iwasan ang paraang nagbibigay ng pagkakataong mamhula ang mga estudyante. Ang mga uring tama-mali, oo o hindi, at iba pang dadalawa lamang ang pagpipiliang sagot ay nakakaakit sa mga estudyante. Subalit, nagdudulot ng kinalabasang di naman mapapaniwalaan. Letter B, gawing maliwanag ang mga panuto sa bawat uri ng pagsasanay o pagsusulit. Nang sa gayoy, mas sukat hindi lamang ang kanilang kaalaman, kundi pati na ang kakayahang umunawa at gumamit ng kaalamang natutuhan. Letter C, sikaping maghanda ng susi sa pagwawasto hago ibigay ang pagsasanay o pagsusulit. Ito'y isang paraan upang lalong makatiyak sa kawastuhan ng sagot sa bawat tanong. Letter D, gawing tiyak at malinaw ang sagot sa bawat tanong. Karaniwan ang ganitong kasagutan ay bunga ng mga objektibong tanong. Ang pasanaysay na pagsusulit ay hindi nagtataglay ng ganitong katangian at hindi masasabi kapanipaniwala ang marka o score sa mga pagsusulit na pasanaysay sapagkat ito'y nababatay o nasasalig sa kondisyon ng tagapagwasto. Paggamit ng modernong teknolohiya o ikagamitang pampagtuturo bilang tugon sa pagtuturo at pagkatuto. Sa makabagong panahon, mahalagang bahagi na ng edukasyon ng paggamit ng modernong teknolohiya o ikagamitang pampagtuturo. Ito ay tumutukoy sa mga kagamitang digital tulad ng laptop, projector, cellphone, tablet, internet, o educational apps, online platforms tulad ng mga Google Classroom, Zoom, MS Teams, at iba pang multimedia resources na ginagamit sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto. So, narito ang kahalagahan nito sa pagtuturo. Unang-una ay mas malinaw na presentasyon ng aralin. Sa pamamagitan ng PowerPoint, videos, at interactive presentations, mas nagiging malinaw at kawili-wili ang talakayan. Pangalawa, mas madaling pag-access sa impormasyon, napapabilis ang paghahanap ng datos at karagdagang kaalaman sa pamamagitan ng internet. Pangatlo ay mas organisadong pamamahala ng klase. Nagagamit ang online platforms para sa pagpapasa ng gawain, pagsusulit, at pagbibigay ng anunsyo. Pang-apat ay napapanahong pamamaraan. Nakakasabay ang guro sa modernisasyon ng edukasyon. Kahalagahan nito sa pagkatuto. Unang-una, mas aktibong partisipasyon ng mga mag-aaral. Dahil sa interactive apps at digital activities, mas nagiging interesado ang mga mag-aaral. Pangalawa, paglinang ng digital literacy. Natututo ang mga mag-aaral ng tamang paggamit ng teknolohiya. Pangatlo, flexible na pagkatuto. Maaaring matuto kahit sa bahay sa pamamagitan ng online learning at asynchronous o synchronous activities. Pang-apat o panghuli ay mas malawak na karanasan sa pag-aaral. Nakakita ng aktwal na demonstrasyon sa pamamagitan ng videos at virtual simulations.